Winona, bumaba ka. Doon ka sa kabilang sasakyan sumakay. Si Sabrina ang tatabi sa akin dahil siya ang kailangan ko sa meeting na ito. Ang boses ni Eduardo ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng aming itim na Mercedes-Benz. Hindi siya nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa folder na hawak niya. Tila ba ang asawang katabi niya sa loob ng 10 taon ay isa lamang istorbo sa kanyang paningin. Napatigil ang mundo ko. Ramdam ko ang pag-init ng aking mga pisngi habang nakikita ko ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter sa labas. Narito kami sa harap ng isang sikat na hotel sa Bonifacio Global City para sa pinakamahalagang contract signing ng Villanueva Logistics. Lahat ng mata ay nakatuon sa amin. Ang power couple ng industriya, ang sabi nila. Pero sa sandaling ito, para akong isang basahang itinapon sa gilid ng kalsada. Pero Eduardo, ako ang naganda ng report na yan. Mahinahong sagot ko. Pilit na pinapanatili ang dignidad sa aking boses, kahit na kumakaba ang dibdib ko. Ako ang nakipag-usap sa mga hapon nitong nakaraang 6 na buwan. Alam ko ang bawat detalye ng deal na ito. Dito na tumingin sa akin si Sabrina Monteverde, ang kanyang batang assistant na nakatayo sa labas ng bumukas na pinto. May suot siyang matamis na ngiti, pero ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Suot niya ang isang mamahaling puting blazer na alam kong mas mahal pa sa sweldo niya ng 3 buwan. Ma'am Winona, pasensya na po. Malambing na sabi ni Sabrina, pero ramdam ko ang lason sa bawat salita. Sabi po kasi ni Sir Eduardo, kailangan ko raw pong i-brief siya sa mga huling pagbabago sa schedule. Importante po kasi ang oras na yon. Winona, huwag ka na makipagtalo, putang ni Eduardo sa akin. Isipin mo ang kapakanan ng kumpanya. Isipin mo ang hiya kung paghihintayin natin ang mga partners natin dahil lang sa upuan. Mag-adjust ka muna. Para naman ito sa pamilya, di ba? Para sa pamilya. Yon ang laging linya niya sa loob ng 10 taon. Yon ang dahilan kung bakit tinalikuran ko ang sarili kong career para maging anino niya. Ako ang strategist. Ako ang tagalinis ng kanyang mga kalat. Ako ang utak sa likod ng bawat tagumpay niya. Pero ngayong narating na namin ang tuktok, tila wala na akong puwang sa upuang ako mismo ang nagpundar. Dahan-dahan akong bumaba ng sasakyan. Ang bawat hakbang ko sa semento ng BGC ay parang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Narinig ko ang bulungan ng mga marites na reporters at ang bulong-bulungan ng aming sariling mga empleyado na nakasaksi sa eksena. Bakit bumaba si Ma'am Winona? Sabi ko na sa inyo iba na talaga ang turing ni Sir kay Sabrina. Pumasok ako sa pangalawang sasakyan, isang hamak na SUV na kasunod ng main car. Mula sa loob, pinanood ko ang pag-alis ng Mercedes-Benz. Nakita ko sa rear window ang anino ni Sabrina na nakaupo na sa tabi ni Eduardo. Magkalapit ang kanilang mga ulo. Tila may ibinubulong ang babae na nagpatawa sa aking asawa. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Hindi ako umiyak. Tuyot ang aking mga mata dahil ang sakit na nararamdaman ko ay napalitan na ng isang malamig na pot. Kinuha ko ang aking telepo at binuksan ang isang hidden application. Doon, narinig ko ang boses nila mula sa loob ng Mercedes. Isang maliit na device ang itinanim ko sa sasaking yon noong nakaraang linggo. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa instinct ng isang crisis manager. Ang galing mo talaga, Ed. Rinig ko ang boses ni Sabrina. Akala ko magwawala siya sa harap ng media. Sanay na si Winona sa sakripisyo. Sagot ni Eduardo na may kasamang tawa. Ganyan naman ang mga asawa. Hanggat ibinibigay mo ang kailangan nila sa bahay, kakayanin nilang lunukin ang kahit anong hiya. Huwag mo na siyang isipin. Isipin natin kung paano natin ililipat ang funds pagkatapos ng signing na ito. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone. Hindi lang pala kamang pinaghahatian nila, kundi pati ang kaba ng kumpanyang pinaghirapan ko. Pagdating sa loob ng ballroom, ang tensyon ay lalong tumindi. Nakita ko ang aking biyenan, si Doña Cielo, na nakatayo sa tabi ng buffet table, suot ang kanyang mamahaling alahas at ang kanyang mapagmataas na mukha. Lumapit ako sa kanya para magmano, ang tradisyon na kailanman ay hindi ko kinalimutan. Ngunit bago pa man dumapo ang noo ko sa kanyang kamay,
Iniwas niya ito at kunwari ay may inayo sa kanyang buhok. Winona, ayusin mo ang mukha mo, bulong ni Doña Cielo, sapat lang para marinig ko. Huwag kang magmukhang biktima rito. Nakita ko ang nangyari sa labas. Kung pinalipat ka ni Eduardo, may dahilan siya. Huwag mong ipahiya ang pamilya Villanueva sa harap ng mga bisita. Alam mo naman ang utang na loob mo sa amin, di ba? Kung hindi dahil sa amin, nasaan ka na ngayon? Opo, Mama, maikling sagot ko. Ang salitang utang na loob ay parang isang kadena na 12 taon ko nang hila-hila. Habang nagpapatuloy ang programa, lumapit sa akin si Sabrina. May hawak siyang baso ng red wine. Ang kanyang mga mata ay nanunubok, tila naghahanap ng anumang senyales ng kahinaan sa akin. Ma'am Winona, ang ganda po ng suot niyo, sabi niya bago lumapit ng husto. Pero parang masyado ng luma ang style. Bagay sa mga taong paalis na sa pwesto. At sa isang iglap, tila ba sadyang natisod siya. Ang pulang alak ay tumapon sa aking mamahaling beige na gown. Ang mansa ay mabilis na kumalat. Tila ba dugo na sumisimbolo sa pagtatapos ng aking pagtitiis. Ay, sorry po ma'am, napaka-clumsy ko talaga. Malakas na sabi ni Sabrina, dahilan para lumingon ang ilang malalaking investors. Lumapit si Eduardo, hindi para tingnan kung ayos lang ako, kundi para silipin kung may nakakita sa eskandalo. Winona, ano ba yan? Magpalik ka muna sa suite, nakakaabala ka sa paningin ng mga partners. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Eduardo, pagkatapos ay kay Sabrina na kunwaring nag-aalala pero may niting tagumpay sa labi. Kinuha ko ang isang table napkin at dahan-dahang pinunasan ng alak sa aking balat, hindi sa aking gown. Hindi na kailangan, Eduardo. Sabi ko sa isang boses na hindi nila kailanman narinig sa akin. Malamig, matalim, at puno ng otoridad. Hinarap ko si Sabrina. Inayos ko ang kanyang kuwelyo, isang kilos na nagpatigil sa kanyang paghinga. Lumapit ako sa kanyang tenga at bumulong. Sapat lang para marinig niya at ni Eduardo. Ang upuan sa tabi ng driver, Sabrina. Ibinibigay ko na sayo. Siguraduhin mo lang na kaya mong kumapit ng mahigpit. Dahil kapag ako na ang nagmaneho ng kumpanyang ito, sisiguraduhin kong wala nang matitirang pwesto para sa mga tulad ninyo. Hindi ko na hinintay ang sagot nila. Tumalikod ako at naglakad palabas ng ballroom ng may taas, no. Habang naglalakad ako sa hallway ng hotel, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking phone. Isang message mula sa isang unknown number ang pumasok. Handa na ang lahat, Winona. Ang mga files na kinuha ni Ramos ay nasa kamay na ni Doña Cielo, kagaya ng plano mo. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Akala nila ay tinalo nila ako ngayong gabi. Ang hindi nila alam, ako mismo ang naglatag ng pulang karpet para sa sarili kong pagbagsak. Dahil yun lang ang tanging paraan para makita ko kung sino ang tunay na kaibigan at kung sino ang mga ahas na dapat kong unahing tapakan. Pagsakay ko sa elevator, nakita ko ang aking refleksyon sa salamin. Ang mansa ng alak sa aking dibdib ay hindi na mukhang dumi. Mukha na itong isang badge ng digmaan. Winona Valdez Villanueva. Ang babaeng binuo ang imperyong ito mula sa wala. At ngayong gabi, sinimulan ko na ang pagbuwag dito, block by block, hanggang sa wala nang matira sa kanila. Kundi ang pangalang wala namang kwento kung wala ako. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa parking lot, may isang lalaking nakatayo roon, suot ang isang itim na hoodie at may hawak na laptop bag. Si Leo. Ma'am, bati niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Nagsimula na silang mag-transfer ng funds sa offshore account ni Sabrina. Akala nila hindi natin nakikita. Hayaan mo sila, Leo. Sagot ko habang papasok sa aking sasakyan. Gusto kong masanay sila sa sarap ng perang hindi sa kanila. Dahil mas masakit mahulog kapag nasa pinakamataas ka na. Saan tayo ngayon, ma'am? Tanong niya. Tumingin ako sa malalaking building ng BGC na kumikinang sa dilim. Sa dulo ng lahat ng ito, Leo, dun tayo pupunta. Pumasok ako sa opisina kina. Bukasan na tila ba walang nangyari sa BGC kagabi. Suot ko ang aking pinakapormal na suit, maayos ang buhok,
at may matamis na ning iti para sa mga empleyadong nakatingin sa akin ng may halong awa at kuryosidad. Sa mundong ito, ang unang sumuko sa emosyon ang unang natatalo. At hindi ako handang matalo. Good morning, Ma'am Winona. Bati ng aking secretary na si Tess. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. Narinig ko po ang nangyari sa party. Ayos lang, Tess. Isang aksidente lang ang nangyari. Putol ko sa kanya, bago pa siya magsimulang magkwento ng mga chismis. Nasaan si Eduardo? Nasa boardroom po, ma'am, kasama si Sabrina at ang audit team. May bago raw po silang system na ipapatupad sa logistics tracking. Nagtiim ang bagang ko. Ang logistics tracking system ang puso ng kumpanyang ito. Yun ang system na binuo ko, kasama ang mga developers para masiguradong walang nakakalusot na kargamento nang walang resibo. Kung pakikialaman nila yon, alam ko na ang dahilan. Gusto nilang gumawa ng butas. Hindi ako kumatok. Tuloy-tuloy akong pumasok sa boardroom. Napatigil ang lahat. Nakaupo si Sabrina sa tabi ni Eduardo, hawak ang isang tablet at tila may ipinapaliwanag. Si Eduardo naman ay nakasandal sa kanyang upuan, kampanteng-kampante. Winona, bakit ka nandito? Akala ko magpapahinga ka muna pagkatapos ng insidente kagabi, sabi ni Eduardo. Walang bakas ng pagsisisi sa boses niya. Hindi ako napapagod sa trabaho, Eduardo. Alam mo yan? Sagot ko habang inilalapag ang aking bag sa mesa. Tumingin ako kay Sabrina. Sabrina, bakit ikaw ang humahawak ng tracking system? Hindi ba trabaho yan ng operations? Sir Eduardo asked me to oversee it, ma'am. Sagot ni Sabrina, ang kanyang boses ay puno ng peking kababaang loob. Masyado na raw po kayong marami iniisip, kaya ako na muna ang mag-aayos ng mga redundant processes. Redundant processes. Iyon ang tawag nila sa mga security protocols na inilagay ko para hindi sila makapagnakaw. I see, sabi ko sabay lapit sa kanya. Patingin nga ng improvements mo. Bago pa siya makatangi, kinuha ko ang tablet. Mabilis ang aking mga mata. Sa loob ng 10 taon bilang strategist, natutunan ko magbasa ng data sa isang sulyap lang. Nakita ko ang isang link sa isang external server, isang server na hindi pagmamay-ari ng Villanueva Logistics. SM Global Holdings. Isang ngiti ang pilit kong itinago. SM Sabrina Monteverde. Napaka-clumsy niya talaga. Akala niya ay sapat na ang ganda niya para mapagtakpan ang kakulangan niya sa talino. Interesting, wika ko habang ibinabalik ang tablet. Eduardo, kailangan nating mag-usap tungkol sa Tokyo deal mamaya. May mga legalities pa tayong dapat tapusin. Mamaya na, Winona, busy kami. Naiiritang sabi ni Eduardo. Lumabas ako ng boardroom na parang talo. Pero ang totoo, nakuha ko na ang kailangan ko. Pagbalik ko sa aking sariling opisina, agad kong ilock ang pinto. Tinawagan ko si Leo sa aming private line. Leo, nakuha mo na ba? Opo, ma'am. Naka-mirror na ang tablet ni Sabrina sa laptop ko. Nakita ko na ang SM Global Holdings. Pero ma'am, hindi lang ito simpleng offshore account. Ginagamit nila ang mga shipping vessels natin para mag-smuggle ng mga luxury goods mula sa Hong Kong. At ang bayad ay diretso sa account na yon. Napakapit ako sa gilid ng aking mesa. Ang Villanueva Logistics ay ang aking buhay. Ang makitang ginagamit ito sa illegal na gawain ni Eduardo at ng kanyang kabit ay parang isang saksak sa aking likod. Gaano nakatagal ito, Leo? Mahigit 6 na buwan na, ma'am. Nung panahong may sakit kayo at hindi masyadong nakakapasok sa opisina. Iyo ang panahong inalagaan ako ni Eduardo ng husto. Akala ko noon ay dahil mahal niya ako. Nayan ko naintindihan, nilalasing niya ako sa atensyon para hindi ko mapansin ang duming ginagawa nila sa likuran ko. Ipagpatuloy mo ang pag-trace, Leo. Kailangan ko ng mga plate numbers ng mga truck at mga bill of lading na pinek nila. Ma'am, may isa pang problema. Seryosong sabi ni Leo. Nakita ko ang communication log ni Sabrina. May kausap siyang isang Ate R. Mukhang may inihahanda silang dokumento laban sa inyo. Ate R si Ramos, ang aking abogado at matalik na kaibigan. Ramdam ko ang panlalamig ng aking mga kamay.
Si Ramos ang tanging nakakaalam kung nasaan ang mga original titles ng aking mga minanang lupa at ang mga investment accounts na ipinangalan ko sa aming dalawa ni Eduardo. Kung tinalikuran na rin ako ni Ramos, ibig sabihin ay planado na ang lahat. Gusto nila akong iwan na walang-wala. Walang asawa, walang trabaho, at walang pera. Biglang bumukas ang pinto ng aking opisina. Pumasok si Ramos, may bitbit na mga dokumento at may niting tila ba walang itinatago. "Winona, kamusta? Mukhang malalim ang iniisip mo." Masayang bati niya. Tumingin ako sa kanya, pilit na hinahanap ang kaibigang nakasama ko sa loob ng maraming taon. Pero ang nakikita ko na lang ay isang ahas na naghihintay ng pagkakataong manuklaw. "Ramos, mabuti at napunta ka," sabi ko, habang dahan-dahang itinatago ang aking cellphone sa ilalim ng mga papel. "Gusto ko lang i-check ang mga papers para sa merger. Sigurado ka bang safe ang lahat ng assets ko?" "Of course, Winona. Alam mo namang ikaw ang priority ko," sabi niya habang inilalapag ang isang folder sa harap ko. "Kailangan ko lang ang signature mo rito sa update ng power of attorney natin. Standard procedure lang dahil sa bagong regulations ng SEC." Tiningnan ko ang dokumento. Sa ilalim ng mga mabulaklak na salitang legal, nakatago ang isang clause na nagbibigay kay Eduardo ng karapatang gamitin ang aking mga personal assets kung sakaling magkaroon ng corporate crisis. At alam ko na kung ano ang krisis na pinaplano nila. Numiti ako kay Ramos at kinuha ang ballpen. "Sige Ramos, pipirmahan ko ito. Mamaya. Gusto ko muna itong basahin ng maigi sa bahay. Alam mo naman ako, mabusisi sa detalye." Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Ramos. Isang segundo ng takot bago niya uli na isuot ang kanyang maskara. "Siyempre naman, take your time, Winona," sabi niya bago lumabas. Nang makaalis siya, agad kong binuksan ang folder. Hindi ko ito babasahin. Kinuha ko ang aking lighter at sinunog ang dokumento sa loob ng aking basurahan. Ang abo nito ay simbolo ng pagkamatay ng huling tiwala na meron ako. Muling nag-vibrate ang phone ko. Isang message mula kay Leo. "Ma'am, may nakuha akong bagong data. Hindi lang si Sabrina ang may-ari ng SM Global. May isa pang silent partner. Ang account ay nakapangalan sa isang Cielo V." Nabitawan ko ang lighter. Ang aking biyenan. Si Doña Cielo. Ang babaeng laging nagpapaalala sa akin ng utang na loob. Siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Siya ang nagturo kay Eduardo kung paano ako gagamitin at pagkatapos ay itatapon. Sa labas ng aking opisina, narinig ko ang tawanan ni Eduardo at Sabrina habang naglalakad sa hallway. Ang bawat tawa nila ay parang isang insulto sa aking pagkatao. Kinuha ko ang aking bag at lumabas. Sa hallway, nasalubong ko si Sabrina na may dalang kape. Sinadya kong huminto sa tapat niya. "Ma'am Winona, aalis na po kayo?" Tanong niya nang may halong pambabastos. "Oo, Sabrina, magpapahinga lang ako," sabi ko habang tinititigan siya ng diretso sa mata. "Nga pala, nakita ko ang trabaho mo sa tracking system. Napaka-creative. Siguraduhin mo lang na hindi ka maliligaw sa sarili mong mga roots. Mahirap na kapag ang auditor na ang naghanap sa'yo." Nakita ko ang pagpulas ng takot sa kanyang mga mata bago ko siya nilagpasan. Pagdating ko sa parking lot, pumasok ako sa aking sasakyan at humawak ng mahigpit sa manibela. Hindi ako biktima rito. Ako ang strategist. At sa larong ito, hinayaan ko silang gumawa ng unang hakbang. Pero ako ang gagawa ng huli. Binuhay ko ang makina ng sasakyan. Ngayong gabi, hindi ako uwi sa bahay ng mga Villanueva. Pupunta ako sa isang lugar kung saan walang makakaalam. Panahon na para i-activate ang aking counter-crisis plan. Number of shell companies? 4. Amount embezzled? 500 million pesos. Evidence collected? 40%. Kaunti na lang, bulong ko sa sarili habang tumitingin sa building ng Villanueva Logistics sa huling pagkakataon. Kaunti na lang at sisiguraduhin kong sa kulungan ang huling biyahe ninyong lahat. Ang mansyon ng mga Villanueva sa Forbes Park ay palaging mukhang isang museo. Malamig, tahimik,
at puno ng mga antigong gamit na mas mahalaga pa ang turing kaysa sa mga tao. Ngunit ngayong gabi, ang katahimikang iyon ay tila mas lalong nakabibingi. Habang naglalakad ako sa malawak na hallway, nararamdaman ko ang mga mata ng mga yumaong ninuno ni Eduardo sa mga painting. Tila ba hinuhusgahan nila ang bawat hakbang ko? Sa dulo ng hallway, sa loob ng kanyang pribadong library, naghihintay ang tunay na reyna ng tahanang ito, si Doña Cielo. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya, may hawak na rosaryo sa isang kamay at isang baso ng tsa sa kabila. Sa harap niya, sa ibabaw ng lamesang gawa sa mamahaling nara, ay may nakalatag na isang makapal na asul na folder. Maupo ka, Winona. Boses niya na kasing talas ng kristal. Gabi na. Bakit na yun ka lang? Akala ko ba ay hindi ka na pumasok sa opisina? May tinapos lang po akong ilang personal na gawin, Mama. Sagot ko habang dahan-dahang nauupo sa tapat niya. Pinanatili ko ang aking likod na tuwid. Hindi ko ipapakita sa kanya na alam ko na ang lihim niya. Ibinaba ni Doña Cielo ang kanyang rosaryo. Tumingin siya sa akin ng diretsyo, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagmamahal, kundi purong kalkulasyon. Winona, 12 taon ka ng bahagi ng pamilyang ito. 12 taon, simula nang kunin ka namin mula sa isang maliit na kumpanya at gawin kang asawa ng kaisa-isa kong anak, panimula niya. Naalala mo pa ba kung paano namin tinulungan ang pamilya mo nung nalulugi ang negosyo ng tatay mo? Kami ang nagbayad ng lahat ng utang nyo. Kami ang nagligtas sa danggal nyo. Utang na loob. Heto na naman ang paborito niyang sandata. Isang utang na matagal ko nang nabayaran sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng kanilang kumpanya at pagtitiis sa lahat ng pang-aalipusta nila. Opo, Mama. Hindi ko po yun nakakalimutan. Mahinahon kong sagot. Mabuti. Dahil ngayon, ang pamilya naman ang nangangailangan ng sakripisyo mo. Aniya sabay tulak ng asul na folder sa harap ko. May mga maling balita na kumakalat tungkol sa mga nawawalang pondo sa kumpanya. Sinasabi ng mga kalaban natin na may nangyayaring korupsyon sa loob. Para maprotektahan ang pangalan ng mga Villanueva, kailangan nating ilipat ang lahat ng iyong personal na assets at shares sa pangalan ng kumpanya. O, sa madaling salita, sa pangalan ni Eduardo. Pinuksan ko ang folder, isang waiver of rights and quitclaim. Hindi lang ito basta paglilipat ng shares. Ito ay isang dokumento na nagsasabing lahat ng ari-ari ang pinaghirapan ko, pati na ang mga minana ko sa aking sariling mga magulang, ay isinusuko ko ng walang kapalit. At mas malala, may isang maliit na clause sa dulo. Tinatanggap ko ang buong responsibilidad sa anumang financial discrepancies na nangyari sa ilalim ng aking pamumuno bilang chief strategist. Gusto nilang gawin akong scapegoat. Gusto nilang ako ang makulong habang sila ni Eduardo at Sabrina ay nagpapakasasa sa 500 million pesos na ninakaw nila. Mama, masyado pong mabigat ang hinihingi niyo, sabi ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Ang mga lupang yon ay sa mga magulang ko. Yun na lang ang natitira sa akin. Biglang tumayo si Doña Cielo. Ibinagsak niya ang kanyang kamay sa lamesa, dahilan para tumalon ang baso ng tsa. Huwag kang maging maramot, Winona. Ano ba ang halaga ng ilang ektarya ng lupa kumpara sa dangal ng pamilya ko? Isipin mo si Eduardo. Isipin mo ang kumpanya. Gusto mo bang makitang bumagsak ang lahat ng pinaghirapan namin dahil lang sa pagmamatigas mo? Pero hindi ko naman po ninakaw ang pera, Mama. Alam niyo kung sino ang gumagawa nito? Diretsyong sabi ko. Napatigil siya. Isang segundong katahimikan ang namayani. Nakita ko ang pagdilim ng kanyang muka. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula sa akin. Amoy na amoy ko ang mamahalin niyang pabango na hinaluan ng amoy ng tsaa. Makinig ka sa akin, Winona Valdez. Bulong niya, na mas nakakatakot pa kaysa sa pagsigaw. Matalino ka, oo. Pero huwag mong kakalimutan na ako ang naglagay sa'yo sa kinalalagyan mo. Isang pirma lang, at mananatili kang bahagi ng pamilyang ito, mananatili kang asawa ni Eduardo. Hahayaan kitang tumira dito, kahit na alam nating lahat na may iba na siyang mahal. Bibigyan kita ng kapayapaan. At kung hindi ako pumirma,
Ngumiti siya ng mapait. Kung hindi ka pipirma, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay ikaw ang pagpipistahan ng media. Ilalabas namin ang lahat ng ebidensya na ikaw ang nagnanakaw sa Villanueva Logistics. Ramos is already working on the papers. Ang mga tao sa audit, hawak ko sila. Mawawala sa iyo ang lahat. Career, dangal, at maging ang kalayaan mo. Ngayon, mamili ka. Tumingin ako sa dokumento. Ramdam ko ang lason sa bawat letra. Kung pipirma ako, talo ako. Kung hindi ako pipirma, ilulubog nila ako. Pero may isang bagay na hindi alam ni Doña Cielo. Habang nagsasalita siya, ang aking cellphone sa loob ng bulsa ay nakakonekta sa server ni Leo. Lahat ng sinabi niya, ang pag-amin na hawak niya ang audit, ang pananakot, at ang planong pag-setup sa akin, ay na-record ng malinaw. Dahan-dahan kong kinuha ang ballpen. Tumingin ako sa kanya nang may kunwaring luha sa aking mga mata. Kailangan ko magmukhang talo para lalo silang maging kampante. Para sa pamilya, Mama, gagawin ko, sabi ko ng may paos na boses. Pinirmahan ko ang dokumento, pero hindi ang aking totoong pirma. Ginamit ko ang aking lumang pirma. Ang pirma ko nung dalaga pa ako na matagal ko nang binago sa lahat ng aking legal na dokumento sa bangko. Sa isang mabilis na tingin, mukha itong pareho, pero sa mata ng isang handwriting expert o sa isang mabusising bank manager, ito ay invalid. Kinuha ni Doña Cielo ang folder ng may tagumpay sa kanyang mga mata. Mabuti, yan ang tamang desisyon, Winona. Ngayon, maari ka na magpahinga. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan hanggat sumusulod ka. Tumalikod ako at lumabas ng library. Paglabas ko sa pinto, nakita ko si Eduardo na nakasandal sa pader, naninigarilyo. Tiningnan niya ako ng may halong awa at pangungutya. Sana ay naging masunurin ka na lang noon pa, Winona. Hindi na sana umabot sa ganito, sabi niya habang binubugahan ako ng usok. Hindi ko siya sinagot. Naglakad ako ng mabilis patungo sa aking silid. Pagpasok ko, agad kong nilak ang pinto at pumasok sa banyo. Binuksan ko ang gripo para hindi marinig ang boses ko. Kinuha ko ang aking phone at tinext si Leo. I signed the fake waiver. They have the bait. Start the counter-monitoring on Ramos. Tonight, the Queen Mother thinks she won the war. She has no idea she just gave me the smoking gun. Napaupo ako sa sahig ng banyo. Pagod na pagod ang aking katawan pero ang aking isip ay mas gising pa sa kahit kailan. Sa labas, narinig ko ang tawanan ni Eduardo at ang boses ni Doña Cielo na tila ba nagdiriwang. Sige lang, magdiwang kayo. Dahil ang bawat tawa ninyo ngayon ay kabayaran para sa bawat luhang ibubuhos ninyo bukas. Sa salamin ng banyo, tiningnan ko ang aking sarili. Wala na ang Winona na sunod-sunuran. Ang nakikita ko na lang ay isang babaeng handang sunugin ang lahat para lang makamit ang hustisya. Ang laban ay nagsisimula pa lang. 2:00 na ng madaling araw. Ang BGC, na dati maingay at puno ng liwanag, ay tila isang dambuhalang rebulto ng semento na natutulog sa ilalim ng ambon. Nakaparada ang sasakyan ko sa isang madilim na sulok ng isang pay parking lot, malayo sa mga CCTV camera. Bukas ang aking laptop sa dashboard. Ang asul na liwanag nito ay tumatama sa aking mukha. Sa tapat ko, isang lalaking naka-hoodie ang tahimik na nagtitipa sa kanyang sariling device. Si Leo. Sa loob ng kumpanya, isa lang siyang hamak na IT specialist na halos hindi napapansin. Pero dito, sa dilim, siya ang aking pinakamatalas na sandata. Ma'am, pasok na ako sa main server ng bahay ni na Doña Cielo, bulong ni Leo. Hindi siya tumitingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga code na mabilis na tumatakbo sa screen. Hindi lang files niyo ang kinuha ni Ramos. May iba pa siyang hinahanap. Mukhang pati ang holographic will ni Don Villanueva, sinusubukan nilang i-access. Napatigil ako. Ang will ng yumaong asawa ni Doña Cielo? Bakit? Patay na ang matanda. Lahat ng ari-arian ay naisali na kay Eduardo at sa kanya. Iyon din ang akala ko, sabi ni Leo, sabay hinto sa pagtitipa. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay malamig,
Walang emosyon, pero may bakas ng matandang galit. Pero may nakita akong hidden partition sa digital vault na matanda. May isang beneficiary na hindi nakasama sa public announcement ng manasampung taon na ang nakakaraan. Sino? Imbes na sumagot, iniharap ni Leo ang kanyang screen sa akin. Isang scan document ang lumabas. Isang litrato ng isang babaeng simple, ang ganda, may kargang sanggol. At sa tabi nito, ang pirma ni Don Villanueva at ang pangalang Leonardo Leo Valerio. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Valerio? Yan ang apelido mo sa records ng kumpanya. Dahil yan ang totoo, Mamoy Nona, mapait na tawa ni Leo. Isinandal niya ang kanyang likod sa upuan ng sasakyan. Ako ang itim na tupa. Ako ang anak sa labas na itinago. Binayaran para manahimik at tinanggihan ng pamilya Villanueva. Ang nanay ko ay isang hamak na accountant lang sa logistics noon. Nang mabuntis siya, pinalaya siya ni Doña Cielo at pinagbanta ang papatayin kung lalapit sa asawa niya. Kaya ka ba nandito? Para sa manamo? Tanong ko, habang dahan-dahang inilalayo ang aking sarili sa kanya. Isang panganib si Leo, isang wildcard na hindi ko kontrolado. Hindi ko kailangan ang pera nila, ma'am. Marunong akong kumita sa sarili kong paraan. Sabi ni Leo habang tumitingin sa labas ng bintana sa direksyon ng mansyon sa Forbes Park. Nandito ako dahil gusto kong makita ang mukha ni Doña Cielo kapag gumuho ang imperyong binuo niya sa ibabaw ng luha ng nanay ko. Gusto kong makitang walang-wala si Eduardo, ang golden son na nakuha ang lahat ng dapat ay sa akin din. Napahinga ako ng malalim. Ang aking kaalyado ay hindi lang pala isang empleyado. Siya ay isang biktima rin tulad ko. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Dahil alam kong hindi mo kayang gawin ito mag-isa. Diretsyong sabi niya. Matalino ka, Winona. Ikaw ang pinakamagaling na strategist na nakilala ko. Pero masyado kang mabait. Iniisip mo pa rin ang hiya at ang dangal ng pamilya. Pero sila? Wala silang pakialam sa'yo. Gagamitin ka nila hanggang sa wala nang matira at itatapon ka sa basurahan na parang gamit na tissue. Inabot ni Leo ang isang flash drive sa akin. Nandyan ang lahat. Ang mga fake invoices ni Sabrina, ang mga email ni Ramos kay Doña Cielo, at ang ebidensya na si Eduardo ang pumirma sa mga illegal na shipment ng asukal at bigas na hindi dumaan sa customs. Kinuha ko ang flash drive. Ramdam ko ang bigat nito. Hindi dahil sa bigat ng gamit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang hawak ko na. Anong kapalit nito, Leo? Gusto kong ako ang mag-trigger ng final collapse, sabi niya. Ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa. Hayaan mo akong wasakin ang system nila mula sa loob. Sa gabi ng anniversary party, gusto kong ako ang magpindot ng enter para lumabas ang lahat ng dumi nila sa harap ng mga investors. Iyan din ang plano ko, sabi ko ng may kasamang determinasyon. Magkaiba tayo, ma'am, iling ni Leo. Gusto mong makuha ang hustisya at ang kalayaan mo. Pero ako? Gusto ko silang makitang sunog at abo. Pero sa ngayon, pareho tayo ng daan. Biglang nag-vibrate ang phone ni Leo. Mabilis siyang bumalik sa kanyang laptop. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Ma'am, kailangan niyo nang umalis. Na yun din. Bakit? Anong mangyayari? Na-trace ni Ramos ang IP address ng hidden server mo. Hindi ko alam kung paano pero mukhang may mas magaling na hacker silang kinuha. Mabilis na sabi ni Leo habang mabilis na nililigpit ang kanyang gamit. Kailangan mong itago ang flash drive na yan. Huwag kang uwi sa mansyon. May mga tao na silang papunta sa kinaroroonan mo. Ano? Paano nila nalaman? Ang phone mo, ma'am. May spyware ang phone mo. Sigaw ni Leo. Mabilis kong kinuha ang aking phone at tiningnan ito. Walang kakaiba, pero alam kong tama si Leo. Ang kumpanyang binuo ko, ang asawang pinagsilbihan ko at ang biyanang pinaglingkuran ko, na yon ay hinahabol na ako na parang isang kriminal. Tumakbo ka na, Ma'am Winona. Sa amin ka muna magkita bukas, sa lumang bodega sa Tondo. Huwag kang gagamit ng card, cash lang. Hindi na ako nagtanong pa. Pinatakbo ko ang aking sasakyan ng mabilis, halos mag-screech ang mga gulong sa semento. Mula sa aking side mirror,
nakita ko ang dalawang itim na SUV na mabilis na sumusunod sa akin mula sa kabilang kanto. Ang aking puso ay kumakaba ng napakabilis. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hawak ang flash drive. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Ito na ang aking kaligtasan. Habang binabagtas ko ang madidilim na kalsada ng Maynila, isang bagay lang ang nasa isip ko. Hindi na ako ang Winona na nagpapaoto sa utang na loob. Ngayon, ako na ang Winona na nakikipag-alyansa sa isang itim na tupa para lamunin ang mga lubong na tatago sa likod ng mamahaling suit at alahas. Cliffhanger. Isang malakas na busina ang narinig ko mula sa aking likuran at isang itim na sasakyan ang pilit akong iginigit-git sa gilid ng flyover. Sa ilalim ng ilaw ng post, nakita ko ang mukha ng driver sa kabilang sasakyan. Hindi ito tauhan lang. Ito ay si Ramos, ang aking kaibigan, ang aking abogado na may hawak na baril at nakaturo sa aking gulong. Bang! Ang tunog ng putok ng baril ay bumasag sa katahimikan ng gabi, kasunod ng malakas na paggiwang ng aking sasakyan. Tinamaan ang gulong sa likuran. Ramdam ko ang pagkawala ng kontrol sa manibela habang umiikot ang sasakyan sa gitna ng madulas na flyover. Sa isang iglap, tumigil ang lahat nang bumangga ang nuso ng kotse ko sa railings. Umuusok ang hood. Nahihilo ako. Ramdam ko ang malapot na dugo na dumiretso sa aking kilay. Pero bago pa man ako makahuma, bumukas ang pinto ng aking sasakyan at isang pamilyar na kamay ang humila sa akin palabas. Labas, Winona. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Inihagis ako sa semento. Doon, sa ilalim ng malamig na ambon at madilaw na ilaw ng poste, nakatayo si Ramos. Ang lalaking naging sandalan ko sa bawat kaso. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking mga lihim sa loob ng 10 taon. Hawak niya ang isang baril, pero mas matalim ang tingin ng kanyang mga mata. Ramos? Bakit? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na dahil sa sakit ng aking katawan. Bakit? Dahil pagod na ako maging pangalawa lang, Winona? Sigaw niya. Ang kanyang maskara ng pagiging profesional ay tuluyan ng natanggal. 10 taon akong nagtrabaho para sa iyo at kay Eduardo. Pero sino ang laging bida? Sino ang laging genius strategist? Ikaw lang. Habang ako, pag-aayos lang ng mga butas na iniwan nyo. Binigyan kita ng higit pa sa nararapat sa iyo, Ramos. Kaibigan ang turing ko sa iyo. Sabi ko habang pilit na tumatayo, kahit nangangatog ang aking mga tuhod. Ang kaibigan ay hindi nagbabayad ng mumo, Winona. Si Doña Cielo, binigyan niya ako ng upuan sa board. Binigyan niya ako ng shares na hindi mo maibibigay dahil masyado kang ethical. Pangumutya niya. Lumapit siya at itinutok ang baril sa aking dibdib. Nasaan ang flash drive? Ibigay mo sa akin ang ebidensyang kinuha mo kay Leo. Tumingin ako sa paligid. Wala nang ibang tao. Ang ulan ay nagsimula ng lumakas. Tila ba nakikiramay sa aking pagkasawi? Kinuha ko ang flash drive mula sa aking bulsa. Ang flash drive na naglalaman ng mga peke at maling data na sadyang inihanda namin ni Leo para sa sandaling ito. Ito ba ang gusto mo, Ramos? Ang ebidensyang sisira sa pamilyang pinaglilingkuran mo? Tanong ko, pilit na ipinapakita ang takot sa aking mga mata. Ibigay mo sa akin. Inihagis ko ang drive sa semento. Mabilis niya itong sinunggaban na parang asong gutom. Tiningnan niya ang drive ng may tagumpay sa kanyang mukha. Matalino ka sana, Winona, pero sa huli, ang katapatan mo sa mga maling tao ang pumatay sa'yo, sabi ni Ramos habang itinatago ang drive. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin dito, masyadong madumi. Hahayaan ko ang batas ang gumawa niyan para sa amin. Bukas na bukas din, ang ebidensyang ito ang magpapatunay na ikaw ang mastermind ng smuggling at embezzlement. Pumasok siya sa kanyang sasakyan at mabilis na humarurot paalis. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng ulan. Napaluhod ako sa kalsada. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa aking balat. Pero mas malamig ang pakiramdam sa aking puso. Ito ang golden moment ng aking pagdurusa.
Pinanood ko ang paglayo ng mga ilaw ng sasakyan ni Ramos. Sa sandali ngayon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Ang mga taong inakala kong pamilya, ang mga taong inakala kong kaibigan, lahat sila ay mga ahas na naghihintay lang ng pagkakataon. Umiyak ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagluluksa para sa 10 taon ng aking buhay na itinapon ko sa mga maling tao. Ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa aking mga luha. Ramos, 12 taon. Bulong ko sa gitna ng dilim. 12 taon nating pinagsaluhan ang lahat, pero ang dali ipagpalit sa isang upuan sa board. Tumayo ako ng dahan-dahan. Basang-basa na ang aking suit, magulo ang aking buhok, at duguan ang aking muka. Sa malayo, nakita kong isa pang sasakyan na dahan-dahang lumalapit. Isang lumang van. Huminto ito sa tapat ko. Bumukas ang pinto at lumabas si Leo. Wala siyang sinabi. Lumapit siya at binalot ako ng isang makapal na kumot. "Nakuha niyang bait?" tanong ni Leo. "Oo," sagot ko. Ang boses ko ay malamig na ngayon. Ang emosyon ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang layunin na kasing matigas ng bato. Nakuha niya ang flash drive na may backdated signatures ni Eduardo at ang mga financial logs na magtuturo sa lihim na account ni Doña Cielo. Akala niya ay ako ang ilulubog niya, pero siya mismo ang naghatid ng ebidensya sa loob ng mansyon. "Nasaktan ka ba ng husto, ma'am?" tanong ni Leo habang tinitingnan ang sugat sa aking no. "Ang sugat na ito ay hihilom, Leo," sabi ko habang sumasakay sa van. "Pero ang pagtatraidor ni Ramos, yon ang gagamitin kong gasolina para sunugin ang lahat na mayroon sila." Tumingin ako sa bintana habang paalis kami. Ang lungsod ng Makati at BGC ay kumikinang pa rin, tila walang pakialam sa nagaganap na digmaan sa pagitan ng mga anino. "Leo, simula na ang Phase 2. Utos ko. I-release mo na ang balita sa mga marites sa social media na may isang high-ranking official ng Villanueva Logistics na tumakas matapos mabuko ang isang malaking scam. Hayaan nating ang publiko ang humusga sa akin bukas. Gusto kong maniwala sila na talo na ako. Gusto kong maniwala si Doña Cielo na hawak na niya ang leeg ko." "At si Ramos, ma'am? Hayaan mo siyang magdiwang kasama ang mga Villanueva," sabi ko habang hinahawakan ang tunay na flash drive na nakatago sa loob ng aking locket necklace. Dahil ang kaibigang nagtraidor para sa pera ay hinding-hindi makakatulog ng mahimbing, lalo na't hindi niya alam na ang hawak niya ay isang bomb pangsasabog sa oras na buksan nila ito sa harap ng board. Sa gabing iyon, namatay ang Winona Valdez Villanueva na mapagpatawad. At sa gitna ng ulan sa Makati, isinilang ang Winona na walang ititira. Hindi para sa yaman, kundi para sa kanyang napuit na danggal. Hindi pa man sumisikat ang araw, ang balita ay parang apoy na kumalat sa social media. Isang malabo pero malinaw na, ang gulo ng video ang nag-viral, ang sasakyan ko na wasak sa flyover. At ang balitang tumakas daw ako matapos mabuko ang isang malaking anomala sa Villanueva Logistics. Ang mga marites sa internet ay wala nang ititira sa akin. Akala mo kung sinong santa? Magnanakaw din pala! Kaya pala laging nasa likod lang ni Sir Eduardo kasi doon gumagawa ng milagro. Binaba ko ang tablet sa loob ng luman bodega sa Tondo kung saan ako pansamantalang nagtatago. Masakit. Kahit alam kong bahagi ito ng plano, masakit pa ring marinig ang panghuhusga ng mundong tinulungan kong itayo. "Ma'am, handa na ang mga pulis. Papunta na sila sa opisina," sabi ni Leo habang tinitingnan ang monitor. "Sigurado ba kayo rito? Kapag nagsuot kayo ng posas, hindi na madaling burahin ang mansa sa pangalan nyo." "Ang mansa sa pangalan ay nabubura ng katotohanan, Leo. Pero ang mansa sa dangal ay nabubura lang ng hustisya," sagot ko habang inaayos ang aking gusot na damit. Kailangan nilang manalo ngayon. Kailangan nilang maniwala na selyado na ang bitag nila. 9:09 ng umaga nang pumasok ako sa lobby ng Villanueva Logistics. Ang lahat ng empleyado ay napatigil. Ang mga bulungan ay parang huni ng mga bubuyog na nakakabingi. Hindi ako tumingin sa kanila. Diretso akong naglakad patungo sa elevator, taas no, kahit na ang bawat hakbang ko ay parang paglapit sa sarili kong bitayan. Pagbukas ng elevator sa executive floor,
Bumungad sa akin ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. At sa likod nila, nakatayo ang tatlong taong sumira sa buhay ko. Eduardo, Doña Cielo, at si Ramos na may suot na tila nagdadalam, hating muka. Winona Valdez Villanueva? Tanong ng isang pulis. May warrant of arrest kami laban sa iyo para sa kasong qualified theft at violation of the Cybercrime Prevention Act. Hindi ako kumibo. Tumingin ako kay Eduardo. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang muka ay puno ng peking pait. Winona, bakit mo ito ginawa? Tanong niya, sapat ang lakas para marinig ng mga staff na nakikiusyoso. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Minahal kita, pinagkatiwalaan kita sa kumpanya, pero ninakawan mo kami? Ginamit mo ang talino mo para ilubog ang pamilya ko? Eduardo, alam nating dalawa ang totoo. Malamig kong sagot. Ang totoo ay ang ebidensyang ibinigay ni Ate Ramos. Singhal ni Doña Cielo habang lumalapit. Bit-bit ang asul na folder na pinirmahan ko kagabi. Ang pirma mo rito, ang mga logs sa computer mo at ang flash drive na naglalaman ng mga accounts mo sa ibang bansa. Sapat na yon para mabulok ka sa kulungan. Lumapit si Ramos, hawak ang pusas mula sa pulis. Siya mismo ang kumuha sa mga kamay ko. Ramdam ko ang malamig na bakal sa aking balat. Ang higpit nito ay parang gustong durugin ang aking mga pulso. Pasensya na, Winona. Trabaho lang. Bulong ni Ramos sa tenga ko. May kasamang niting aso na siya lang ang nakakakita. Sa gilid, nakita ko si Sabrina. Nakasandal siya sa pintuan ng dati kong opisina. May hawak na tasa ng kape. Hindi siya nagsasalita, pero ang kanyang tingin ay puno ng tagumpay. Yon ang opisina ko. Yon ang upuan ko. At ngayon, sa tingin niya ay kanya na ang lahat. Dalhin na siya, utos ni Eduardo sa mga pulis. Habang hinihila ako palabas ng floor, dumaan kami sa harap ng mga empleyado. Nakita ko si Tess, ang aking secretary, na umiiyak. Nakita ko ang mga dati kong tauhan na hindi makatingin sa akin. Ma'am Winona? Sigaw ng isang matandang janitor na matagal ko nang tinutulungan. Hindi kami naniniwala. Alam namin mabuti kayong tao. Pinatigil ng pulis ang matanda. Pero ang sandaling yon ang bumasag sa aking pagtitimpi. Isang luhang traidor ang pumatak sa aking pisingi. Kahit sa gitna ng kahihiyan, may mga tao pa ring nakakakita sa tunay na kulay ko. Pagbaba sa lobby, naroon na ang mga media. Ang mga flash ng kamera ay nakakasilaw. Itinaas ko ang aking mga kamay na may posas, hindi para itago ang mukha ko, kundi para ipakita sa kanila na hindi ako natatakot. Winona, totoo ba minakawan mo ang asawa mo? Ginamit mo ba ang pera para sa ibang lalaki? Ano ang masasabi mo sa ebidensyang hawak ng mga Villanueva? Tumigil ako sa tapat ng mga mikropono. Tiningnan ko ang bawat camera. Ang ebidensya ay pwedeng pekein, pero ang konsensya ay hindi. Sabi ko sa isang batingaw na boses. Ngayong araw, kinuha niyo ang kalayaan ko. Pero darating ang araw na ang katotohanan ang kukuha sa lahat na meron kayo. Tandaan niyo ang mukhang ito dahil ito ang mukhang makikita niyo sa huling sandali ng inyong kapangyarihan. Isinakay ako sa loob ng patrol car. Habang umalis ang sasakyan, nakita ko mula sa bintana si Eduardo at Sabrina na nakatayo sa balkona. Hinang building, magkahawak ang kamay, pinapanood ang pag-alis ko. Napasandal ako sa upuan ng pulis. Ang sakit sa aking katawan mula sa aksidente kagabi ay lalong tumindi, pero ang apoy sa loob ko ay mas lalong nag-alab. Kinuha ng pulis ang aking bag para i-inventory. Hindi nila alam, sa loob ng isang maliit na bulsa ng aking pitaka, may isang micro SIM card na naglalaman ng boses ni Doña Cielo at Ramos habang pinaplano ang pag-aresto sa akin. Saan tayo, boss? Tanong ng isang pulis sa kasama niya. Sa presinto. I-detain muna habang hinihintay ang inquest, sagot nito. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang Chapter 6 ay natapos sa aking pagkatalo. Pero sa bawat dulo ng kabanata, may bagong pahinang nagbubukas. Ang bitag ay nagsara na, pero hindi nila alam. Ako ang naglagay ng sarili ko sa loob ng bitag na ito para masiguradong walang makakatakas sa kanila kapag binuksan ko na ang pinto mula sa loob.
Ang pagbagsak ko ay ang mitsa ng kanilang katapusan. Ang loob ng selda ay amoy kalawang, pawis at lumang semento. Malayo ito sa bango ng mga mamahaling kandila sa mansyon sa Forbes Park o ang amoy ng bagong leather sa aking opisina sa BGC. Dito, ang tanging maririnig mo ay ang pagtulo ng tubig sa gripo at ang mahinang hilik na mga kasama ko sa loob. Nakaupo ako sa isang sulok, nakayakap sa sarili kong mga binti. Masakit ang aking katawan mula sa bangga, pero mas masakit ang katotohanang bawat taong tinulungan ko ay tila naglaho na parang bula. Walang tumawag. Walang bumisita. Maliban sa aking abogado, hindi si Ramos, kundi isang batang public defender na itinalaga ng korte. Ma'am Winona, may nagpost na po ng bail para sa inyo. Bulong ng batang abogado sa tapat ng rehas kinabukasan. Nagtaka ako. Sino? Wala na akong pera dahil naka-freeze ang lahat ng accounts ko. Paglabas ko ng presento, hindi ang Mercedes-Benz ni Eduardo ang naghihintay. Isang luma at kinakalawang na van ang nakaparada sa kanto. Bumukas ang pinto at lumitaw si Leo. Wala siyang sinabi. Inabutan lang niya ako ng isang bote ng tubig at isang malinis na t-shirt. Saan tayo, ma'am? Tanong niya habang umaalis kami sa tapat ng kulungan. Sa mansyon, matigas kong sagot. Kukunin ko ang mga gamit ko. Kukunin ko ang natitirang piraso ng pagkatao ko sa pamamahay na yon. Pagdating namin sa gate ng Forbes Park, hinarang kami ng security. Ang mga guard na dati nagbubukas ng gate na may kasamang saludo ay nakatingin ngayon sa akin ng may pangungutya. Ma'am Winona, pasensya na po. May order si Doña Cielo at Sir Eduardo. Bawal na po kayong pumasok, sabi ng head guard. At heto raw po ang mga gamit nyo. Itinuro niya ang gilid ng kalsada sa labas mismo ng gate. Doon nakatambak ang 3 itim na trash bags. Ang mga mamahalin kong gown, ang aking mga sapatos, at ang mga litrato ng aking mga magulang. Lahat ay itinapon na parang basura sa gilid ng kalsada. Bumaba ako ng van. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay habang binubuksan ko ang isa sa mga bag. Nakita ko ang aking wedding album. Punit-punit ito. Ang mukha ko sa bawat litrato ay sadyang ginuhitan ng itim na marker. Sa sandaling iyon, lumabas ang sasakyan ni Eduardo mula sa loob ng gate. Huminto ito sa tapat ko. Ibinalita niya ang bintana. Katabi niya si Sabrina, na ngayon ay suot ng isa sa mga paborito kong alahas, ang perlas na bigay ni Don Villanueva sa akin. Winona, huwag ka nang magpakita rito, nakakaya ka, sabi ni Eduardo. Ang boses niya ay puno ng dumi. Salamat sa mga pirma mo sa documents, dahil doon, legal nang sa kumpanya ang lahat ng ari-arian mo. Isipin mo na lang na yan ang bayad mo sa lahat ng pagkain at tirang ibinigay namin sa'yo sa loob ng 12 taon. Eduardo, ang perlas na suot niya, akin yan, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig sa galit. Sayo? Tawa ni Sabrina habang hinahawakan ang kwintas. Sabi ni Ed, sa pamilya Villanueva ito, at dahil hindi ka na Villanueva, wala ka ng karapatan dito. Alis na, Winona. Baka mapagkamalan ka pang pulubi rito sa Forbes. Pinaharurot ni Eduardo ang sasakyan, sadyang dumaan sa isang tubog ng tubig para matalsikan ako ng putik. Napatingin ako sa aking damit. Puno ako ng putik, gulo-gulo ang buhok, at nakatayo sa harap ng mga basurang itinapon. Ito ang golden moment ng aking pagdurusa. Wala nang masasakit pa rito. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ako natulog para isalba ang kumpanya nila, ay nagtapos sa 3 trash bags sa gilid ng kalsada. Ma'am, tama na. Sakay na po kayo, yaya ni Leo. Hindi kami bumalik sa hotel. Dinala ako ni Leo sa isang maliit na sari-sari store sa isang gilid ng kalsada sa Pasay. Doon kami huminto. Gutom na gutom ako pero wala akong lakas kumain. Bumili si Leo ng 2 cup noodles at iniabot sa akin ang isa. Naupo ako sa isang bangko na gawa sa kahoy. Habang humihigop ako ng mainit na sabaw, nakita ko ang aking sarili sa lumang TV ng sari-sari store. Ang dating Queen of Logistics. Nakalaya na sa pamamagitan ng piyansa. Ngunit ayon sa pamilya Villanueva,
Tuloy ang kaso at hindi sila titigil hanggat hindi nababawi ang perang ninakaw ni Winona Valdez. Narinig mo yun, Day? Bulong ng isang babaeng namimili ng asukal sa tabi ko. Hindi niya ako nakikilala dahil sa dumi ng mukha ko at sa suot kong hoodie. Grabe yung Winona na yan, no? Ang ganda-ganda pa naman. Magnanakaw pala. Buti na lang mabait yung asawa. Hindi siya pinapatay. Sinabi mo pa. Sagot ng tindera. Yan ang hirap sa mga mayayaman. Hindi makontento. Akala mo kung sinong disente, ahas pala sa loob ng bahay. Napahigpit ang hawak ko sa cup noodles. Ang sakit ay tila tumagos na sa aking buto. Ang buong bansa ay naniniwala ako ang kontrabida. Ang buong mundo ay nakatalikod sa akin. Leo? Tawag ko sa mahinang boses. Po, ma'am? Wala na ang Winona na kilala nila. Sabi ko habang tinititigan ang aking refleksyon sa maitim na tubig ng noodles. Ang Winona na nagtitiis, ang Winona na umiiyak dahil sa hiya, patay na siya. Pinatay nila siya sa tapat ng gate ng Forbes Park kanina. Itinapon ko ang cup noodles sa basurahan. Tumingin ako kay Leo ng may bago at nakakatakot na determinasyon. Dalhin mo ako sa maliit na apartment na nirentahan mo. Doon tayo magsisimula. Hindi ko kailangan ng mansyon para itayo ang sarili kong kaharian. At ang mga taong tumawag sa akin na ahas? Sisiguraduhin kong mararamdaman nila ang lason ko sa bawat sentimong kukunin ko pabalik mula sa kanila. Sa gabing iyon, sa loob ng isang maliit at mainit na kwarto sa Pasay, ginupit ko ang aking mahabang buhok, isang simbolo ng pagputol sa aking nakaraan. Hindi na ako ang Visa Villanueva. Ako ay si Winona Valdez. At ang giyera ay hindi na tungkol sa pagtatanggol sa sarili. Ang giyera ay tungkol na sa paniningil. Kasama ang tubo. Isang linggo na ang nakalipas, simula nang gupitin ko ang aking buhok. At ang ugnayan ko sa mga Villanueva. Ngayon, ang tinitirhan ko ay isang maliit na studio apartment sa kanto ng Taft Avenue. Maingay ang paligid. Ang tunog ng preno ng mga jeepney, ang hiyawan ng mga tindero, at ang amoy ng usok ng syudad ay malayo sa kapayapaan ng Forbes Park. Ngunit dito, sa loob ng 4 na sulok na ito, mas malaya akong huminga. Tumingin ako sa salamin. Ang maikli kong buhok ay nagbigay sa akin ng mas matalas na anyo. Wala na ang Winona na nagtatago sa likod ng malalaking alahas. Ngayon, ang tanging suot ko ay ang aking determinasyon. Ma'am, handa na ang bago ninyong laptop. Naka-encrypt na ito at hinding-hindi na muling masusundan ni Ramos, sabi ni Leo habang inilalapag ang isang kape sa aking lamesa. Pero ma'am, sigurado ba kayo? Ang inaalok ninyo ay isang consultancy service sa mga kumpanyang dating kliyente ng Villanueva Logistics. Hindi ba delikado yon? Leo, ang pangalang Villanueva ay isang brand lang. Pero ang utak sa likod ng bawat kontrata at strategy ay ako. Sabi ko habang binubuksan ang laptop. Ang mga matatalinong negosyante ay hindi tumitingin sa chismis. Tumitingin sila sa resultang na ibigay ko sa kanila noon. At ngayon, ipapaalala ko sa kanila kung sino talaga ang nagpayaman sa kanila. Kinuha ko ang aking lumang notebook, ang tanging bagay na naisalba ko mula sa trash bags. Doon nakasulat ang mga pangalan ng mga minority shareholders ng Villanueva Logistics na matagal lang hindi masaya sa pamumuno ni Eduardo. Sila ang mga taong binubuli ni Doña Cielo. Sila ang aking magiging sandigan. Tinawagan ko si Sir Victor, isang bilyonaryong inchik na minsan ko nang sinalba mula sa isang malaking logistics crisis 5 taon na ang nakakaraan. Winona? Ang boses niya sa kabilang linya ay puno ng gulat. Nabalitaan ko ang nangyari. Totoo ba ang mga sinasabi nila? Sir Victor, kung magnanakaw ako, sa tingin niyo ba ay tatawag pa ako sa inyo gamit ang isang prepaid SIM mula sa isang maliit na apartment? Diretso kong sagot. Nandito ako para mag-alok ng strategy para sa bago ninyong shipping line. Alam kong hirap kayo ngayon sa mga delay ng Villanueva Logistics simula nang umalis ako. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. 2:00 ng hapon. Sa tapat ng Manila Bay. Huwag kang magpapakita sa kahit kanino. Pagdating ng hapon, nakipagkita ako sa kanya. Sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, ipinakita ko sa kanya ang isang butas sa system ni Eduardo na sadyang iniwan ko bago ako umalis.
Isang butas na nagiging sanhi ng milyon-milyong lugi ng Villanueva Logistics bawat araw. I can fix this for you, Sir Victor. At sisiguraduhin kong ang shipping line nyo ang lalamon sa market share ng mga Villanueva sa loob ng 3 buwan. Sabi ko nang walang kurap. Tinitigan ako ni Sir Victor. Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. You really are a Valdez, Winona. Kahit nasa putik, nag-iisip pa rin ng negosyo. Sige, I'll fund your initial consulting firm. But on one condition. I want to see Eduardo Villanueva crawl. Sir Victor, hindi lang paggapang ang gagawin niya. Sisiguraduhin ko malilimutan niya kung paano tumayo. Sagot ko. Nang makabalik ako sa apartment, masigla ang aking pakiramdam. Mayroon na akong panimulang pondo. Sinimulan ko ng tawagan ng iba pang minority shareholders. Isa-isa, ipinaliwanag ko sa kanila ang tunay na kalagayan ng kumpanya, na ang perang dapat ay para sa kanilang dividends ay napupunta sa SM Global Holdings ni Sabrina. Ma'am, may nakuha akong malaking balita, sabi ni Leo habang mabilis na lumalapit sa akin, hawak ang kanyang tablet. Ano yon? Hindi lang pala kayo ang niloloko ni Eduardo. Si Sabrina, mukhang may sariling plano, sabi ni Leo sabay, pakita ng mga litrato. Ang mga pondo na tinitira nila sa kumpanya, hindi lahat napupunta sa accounts ni Eduardo. Sabrina is siphoning half of it to a separate private account in Singapore. At heto pa, nakipagkita siya ng paliim kay Marco Torres. Marco Torres? Ang mortal na kaaway ni Eduardo sa negosyo? Napatayo ako sa gulat. Opo, mukhang balak ni Sabrina na ubusin ang yaman ng mga Villanueva at pagkatapos ay itatapon si Eduardo para sumama kay Marco. Paliwanag ni Leo. Kaya pala, nagmamadali siyang ilipat ang lahat ng asset sa pangalan niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ito ang golden moment ng aking pagkapanalo sa araw na ito. Akala ni Eduardo ay nakahanap siya ng bagong katuwang na mas bata at mas masunurin. Hindi niya alam, nakahanap siya ng anay na uubos sa bahay na itinayo ko para sa kanya. Eduardo? Eduardo! Bulong ko habang nakatingin sa mga litrato. Pinadpalit mo ang isang asawang handang mamatay para sa'yo sa isang babaeng handang pumatay sa'yo para sa pera? Anong gagawin natin, ma'am? Ipadala ba natin ang ebidensya kay Eduardo? Tanong ni Leo. Hindi, sabi ko habang naglalakad patungo sa aking bintana, tinitingnan ang malayo at marang, yang gusali ng Villanueva Logistics. Hayaan natin siyang malunod sa sarili niyang kamangmaan. Hayaan nating ubusin ni Sabrina ang bawat sentimo niya. At kapag wala na siyang matatakbuhan, doon ako lilitaw. Ang microturn ng kabanatang ito ay ang aking pagbabago ng plano. Hindi ko na lang basta babawiin ang kumpanya. Hahayaan ko silang magpatayan sa loob habang ako ay nagtatayo ng sarili kong imperyo sa labas. Leo, simulan ang registration ng Valdez Strategic Consulting. At isend mo na ang imbitasyon para sa isang lihim na meeting sa lahat ng minority shareholders sa Sabado. Utos ko. Cliffhanger. Habang nag-e-encode si Leo, biglang may kumatok sa pinto ng aming apartment. Hindi ito ang karaniwang katok ng kapitbahay. Ito ay 3 malalakas na bagsak. Nang silipin ni Leo sa peephole, namutla siya. Ma'am, si Ramos, kasama ang mga tauhan ni Doña Cielo, nahanap nila tayo. Napatigil ako. Paano? Naka-encrypt ang lahat. Pero bago pa ako makaisip ng paraan, isang boses ang narinig ko mula sa labas. Winona, alam kong nandyan ka. Buksan mo ito kundi gigibain namin ang pintong ito. May bago kaming warrant para sa illegal possession of classified documents. Tumingin ako sa paligid. Wala kaming takasan. Blag! Bumigay ang pinto ng apartment. Pumasok si Ramos kasama ang 3 lalaking nakabarong na tila mga goons na nagpapanggap na security. Hawak ni Ramos ang isang pirasong papel. Ang bagong warrant na malamang ay minadali nila sa isang judge na hawak ni Doña Cielo. Winona. Akala mo ba ay ganun lang kadaling magtago? Pamumutya ni Ramos habang nililibot ang tingin sa maliit kong kwarto. Mula sa Forbes Park, nauwi ka sa ganitong butas? Nakakaawa ka. Hindi ako tumayo mula sa aking upuan. Pinanatili ko ang aking daliri sa keyboard ng laptop habang si Leo ay dahan-dahang itinatago ang kanyang mukha sa ilalim ng hoodie.
Ate Ramos, ang aga mo naman para sa isang kape. Malamig kong bate. Anong kailangan mo? Wala na akong perlas na maibibigay sa inyo. Nakuha na ni Sabrina, di ba? Huwag kang mamilosopo! Sigaw niya sabay hablot sa laptop ko. May report kami na may hawak kang mga classified corporate documents na pagmamay-ari ng Villanueva Logistics. Isuko mo na ang lahat, Winona. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. I-check mo ang laptop na yan, Ramos. Wala kang makikitang dumi yan. Sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Hinalugog nila ang buong apartment. Itinapon nila ang mga libro ko, binaligtad ang kutsyon, at nilabas ang lahat ng gamit sa aking maliit na cabinet. Ngunit ang hinahanap nila ay sadyang inilagay ko sa isang lugar na madali nila makikita. Isang pulang folder na nakatago sa ilalim ng stack na mga resibo ng kuryente. Ati, eto! Sigaw ng isa sa mga goons. Kinuha ni Ramos ang folder. Binuksan niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ay may mga printout ng isang proyekto na tinawag kong Project Gilded Hawk. Isang blueprint para sa isang offshore investment scheme na nangangakong magpapalago ng pera ng 3 beses sa loob lamang ng isang buwan. Ano ito? Tanong ni Ramos. Pilit na itinatago ang pagkasilaw ng kanyang mga mata sa mga numero. Iyan ang dahilan kung bakit hindi niyo ako kailangang hanapin. Sabi ko, pilit na ginagawang desperada ang aking boses. Iyan ang huling alas ko. Plano kong ilipat ang lahat ng natitira kong pondo riyan para makabawi ako. Huwag mong kukunin yan, Ramos. Maawa ka. Isang malademonyong tawa ang kumawala kay Ramos. Maawa? Winona, ang impormasyong ito ay pagmamay-ari na ng pamilya Villanueva ngayon. Salamat sa donasyong ito. Huwag! Ramos, baka malugi ang kumpanya kapag pinasok niya ng walang tamang timing. Sigaw ko, kunwari ay hinahabol siya. Timing? Kami na ang bahala sa timing. Sabi ni Ramos, sabay sa niya sa kanyang mga tauhan na umalis na. Umalis na tayo! Hayaan niyo na ang babaeng ito rito sa butas niya. Nang masiguro namin nakaalis na sila at malayo na ang kanilang mga sasakyan, tumayo ako ng tuwid. Wala na ang desperation sa aking mukha. Pinalitan ito ng isang matalim na ngiti. Nakuha niya, ma'am, bulong ni Leo habang lumalabas sa sulok. Ang Trojan horse ay nasa loob na ng mansyon. Masyadong gahaman si Ramos at lalong gahaman si Sabrina, sabi ko habang kinukuha ang isa pang laptop na nakatago sa ilalim ng sahig. Alam kong agad na ipapakita ni Ramos ang folder na iyon kay Doña Cielo at Sabrina. Isipin nila, yun ang paraan para tuluyan na nilang mawash ang perang ninakaw nila mula sa kumpanya bago pa sila mahuli ng SEC. At kapag inilipat ni Sabrina ang 500 million pesos sa Project Gilded Hawk account, panunubok ni Leo. Diretso yon sa isang escrow account na kontrolado ng aking consulting firm at ng mga auditors, dugtong ko. Sila mismo ang magpapasok ng ebidensya sa bitag na ako ang gumawa. Pagkalipas ng ilang oras, binuksan ko ang monitoring software. Nakita ko ang real-time activity sa fake investment portal na ginawa ni Leo. Isang user account ang pumasok. Username, S_Monteverde. Heto na siya, bulong ko. Pinanood namin kung paano mag-transfer ng pondo si Sabrina. 10 milyon, 50 milyon, hanggang sa umabot sa mahigit 200 milyong piso. Ang bilis ng kanyang mga kamay ay sa papakita ng kanyang takot na baka maunahan siya ni Eduardo o ni Doña Cielo. Ma'am, tingnan niyo ito, sabi ni Leo sabay bukas ng isa pang screen. May message si Sabrina kay Marco Torres. Pinasa ko ang text. Nakuha ko na ang secret project ni Winona. Inililipat ko na ang pondo. Bukas, pagkatapos ng anniversary party, aalis na tayo ng bansa. Hayaan mong mabulok si Eduardo at ang nanay niya sa mga utang ng kumpanya. Napahigpit ang hawak ko sa aking tasa ng kape. Ang golden moment ng kabanatang ito ay ang kumpirmasyon na wala talagang katapatan sa pagitan ng mga kriminal. Si Sabrina ay handang itapon si Eduardo na parang basahang marumi. Leo, i-prepare ang mga documents para sa meeting bukas kasama ang mga minority shareholders. Utos ko. Gusto kong malaman nila na ang perang inakala nilang nawala na ay mahahabol pa natin.
kung tutulungan nila akong pabagsakin ang board sa gabi ng anniversary. Ma'am, paano si Eduardo? Wala siyang kaalam-alam na ninanakawan na siya ng sarili niyang kabit. Sabi ni Leo. Iyon ang pinakamasarap na parte ng karma, Leo. Sabi ko habang tinititigan ang litrato ni Eduardo sa screen. Ang masaktan ng taong inakala mong kakampi mo laban sa asawa mo, hahayaan ko siyang magising bukas na wala ng kumpanya, wala ng pera, at wala ng babaeng sasandal sa kanya. Biglang tumunog ang phone ko. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Winona, isang boses ng lalaki ang narinig ko. Malalim at pamilyar. Si Marco Torres. Marco, akala ko ba ay nasa Singapore ka? Nabalitaan ko ang tungkol sa Gilded Hawk. Masyadong magaling para maging totoo, Winona. Tawa ni Marco. Alam kong ikaw may gawa niyan, at alam kong ginagamit mo si Sabrina para makuha ang pondo. Anong gusto mo, Marco? Isusumbong mo ba ako kay Eduardo? Hindi. Gusto kong manood, sabi ni Marco. Gusto kong makita kung paano mo tatapusin ang mga Villanueva. Pero tandaan mo, Winona, pagkatapos nito, ang logistics industry ay mga kailangan ng bagong leader. At ayaw kong maging kaaway ka. Huwag kang mag-alala, Marco. Wala akong planong maging leader ng kahit anong dumi. Gusto ko lang makuha ang sakin. Ibinaba ko ang phone. Ang tensyon ay lalong tumataas. Bukas na ang anniversary party. Bukas na ang huling hantungan ng aking paghihigante. Ma'am, handa na ang suit niyo para bukas, sabi ni Leo. Tiningnan ko ang pulang damit na nakasabit sa gilid. Hindi ito damit para sa isang biktima. Ito ay damit para sa isang hukom. Cliffhanger. Habang naghahanda kami, biglang may pumasok na notification sa system ni Leo. Isang unauthorized access mula sa loob ng mansyon ng mga Villanueva. Pero hindi ito galing kay Sabrina o Ramos. Ma'am, Si Eduardo? Gulat na sabi ni Leo. Sinubukan niyang i-reset ang lahat ng passwords ng kumpanya. Mukhang may nakapagsabi sa kanya na may nangyayaring anomalya. At ma'am, tumatawag siya sa iyo ngayon. Nag-vibrate ang phone ko. Ang pangalang Eduardo My Love, na hindi ko pa nababago sa contacts, ay kumikinang sa dilim. Tinitigan ko ang aking cellphone na patuloy sa pag-vibrate sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalang Eduardo My Love ay tila isang malupit na biro mula sa nakaraan. 10 taon ko siyang sinasagot sa bawat tawag, kahit madaling araw o nasa gitna ako ng mahalagang pulong. Pero ngayon, ang bawat pag-vibrate nito ay parang tunog ng isang alarm clock na nanggigising sa akin mula sa isang masamang panaginip. Huwag niyo pong sasagutin, ma'am, bulong ni Leo. Mababago ang daloy ng tracking natin. Hindi, Leo. Sasagutin ko. Sabi ko habang kinukuha ang phone. Gusto kong marinig ang takot sa boses niya. Iyon ang huling kumpirmasyon na kailangan ko. Pinindot ko ang accept. Winona? Winona, nasaan ka? Ang boses ni Eduardo ay hindi na ang boses ng isang makapangyarihang CEO. Ito ay boses ng isang taong nalulunod. Anong ginawa mo sa system? Bakit hindi ko ma-access ang mga accounts? May pumasok na alert sa akin, may malaking fund transfer na nagaganap. Eduardo, bakit mo ako tinatawag? Malamig kong sagot. Sabi mo kagabi, nakakahiya ako. Sabi mo, wag na akong magpakita sa'yo. Bakit na yon parang kailangan mo ang tulong ko? Winona, please! 1 bilyon ang nakataya rito. Ang system mo ang ginagamit para itapon ng pera sa kung saan saang offshore accounts. Sabihin mo sa akin ang override code. Sigaw niya. Narinig ko sa background ang kalansing ng baso. Lasing siya. Wala na akong kinalaman sa kumpanya mo, Eduardo. May bago ka ng katuwang, di ba? Bakit hindi mo tanungin si Sabrina? O ang magaling mong abogado na si Ramos? Si Sabrina? Tulog la siya. Hindi niya alam ang tungkol sa system. Sigurado ka bang tulog siya, Eduardo? Pangungutya ko. O baka naman gising na gising siya at kasalukuyang iniimpake ang mga huling piraso ng yaman mo. Tumingin ka sa CCTV ng master bedroom niyo, Eduardo. Baka dun mo mahanap ang sagot. Ibinaba ko ang phone bago pa siya makasagot. Leo, i-on mo ang live feed mula sa kwarto ni Eduardo. Utos ko.
Sa screen ng laptop, lumitaw ang loob ng mansyon. Nakita namin si Eduardo. Gusot ang barong at magulo ang buhok na patakbong pumasok sa kanilang kwarto. Doon, nakita niya si Sabrina. Hindi ito tulog. Nakabukas ang 3 malalaking maleta sa ibabaw ng kama. Puno ang mga ito ng alahas, cash at mga mahahalagang dokumento. Sabrina? Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Eduardo, bakas ang gulat at galit sa kanyang boses. Ed, I can explain. Nauutal na sabi ni Sabrina, pero mabilis din siyang nakabawi. Tinakpan niya ang kanyang laptop. Para sa atin ito, ililipat ko lang ang mga gamit natin dahil alam kong susugot ang mga pulis bukas dahil sa ginawa ni Winona. Huwag mo akong lokoin. Nakita ko ang logs. Ang account na pinagpapasukan ng pera ay nakapangalan sa iyo at kay Marco Torres. Sigaw ni Eduardo sabay hablot sa buhok ni Sabrina. Bitawan mo ako, Eduardo. Nasasaktan ako. Sigaw ni Sabrina. Oo, totoo. Akala mo ba ay mahal talaga kita? Pinatulan lang kita dahil ikaw ang pinakamadaling paraan para makuha ang yaman ng mga Villanueva. Masyado kang naging kampante dahil akala mo ay ikaw ang hari. Pero ang totoo, wala kang kwenta kung wala ang asawa mo. Ang bawat salitang binitawan ni Sabrina ay parang isang sampal na narinig hanggang sa kinaroroonan ko. Ito ang golden moment ng kabanatang ito. Ang makita ang lalaking sumira sa akin na winawasak na yon ng babaeng pinili niya. Ninanakawan mo ako? Susugurin sana ni Eduardo si Sabrina, pero biglang pumasok si Ramos sa kwarto. Eduardo, tumigil ka! Sigaw ni Ramos. Masyadong maingay. Maririnig kayo ng mga katulton. Ramos! Alam mo ba ito? Alam mo bang ninanakawan ako ni Sabrina? Tanong ni Eduardo, tila bata na humihingi ng tulong. Mumiti si Ramos, isang ngiting puno ng pangungutya. Eduardo, sa mundong ito, walang permanenteng kaibigan. Kompetisyon lang. Ibinigay na sa akin ni Sabrina ang cut ko. At bukas, pagkatapos ng anniversary party, iiwan ka na namin rito para harapin ang galit ng mga shareholders at ng SEC. Napaupo si Eduardo sa sahig. Nagmura siya ng nagmura habang sina Sabrina at Ramos ay patuloy sa pag-iimpak. Tila ba hindi siya nakikita? Pinanood ko ang eksenang yon nang walang kahit anong awa. Ang lalaking inakala kong matapang ay isa lamang palang duwag na walang ibang ginawa kundi sumandal sa mga taong sa huli ay kakagat din sa kanya. Ma'am, nakuha na natin ang lahat, sabi ni Leo. Ang audio at video ng pag-amin nila ay nakasave na sa 3 magkakaibang cloud servers. Meron na rin tayong digital trail ng transfer ni Sabrina patungo sa Project Gilded Hawk account natin. Mabuti, Leo. I-release mo na ang anonymous tips sa mga minority shareholders ngayon din. Sabihin mo sa kanila na maghanda para sa isang malaking anunsyo bukas sa anniversary party. Utos ko habang tumatayo. Lumakad ako patungo sa aking closet at kinuha ang pulang gown na isusuot ko bukas. Hinawakan ko ang tela nito, malamig at makinis. Bukas, sa gabi ng anibersaryo, hindi ako darating bilang asawa o bilang biktima. Darating ako bilang ang huling taong tatapos sa lahat ng kasinungalingan nila. Eduardo, Sabrina, Ramos, Doña Cielo. Bulong ko sa dilim. Matulog kayo na mahimbing ngayong gabi. Dahil bukas, sisiguraduhin kong ang tanging maririnig nyo ay ang tunog ng pagbagsak ng inyong mga pangalan. Cliffhanger. Habang inaayos ko ang aking gown, biglang tumunog ang doorbell ng apartment. Sa pagkakataong ito, hindi ito marahas. Isang banayad na katok. Sinilip ni Leo ang peephole at lumingon sa akin nang may pagtataka. Ma'am, si Doña Cielo. Mag-isa siya at mukhang umiiyak. Napatigil ako. Ang reyna ng mga Villanueva, narito sa aking munting apartment sa gabi bago ang kanyang pagbagsak. Binuksan ko ang pinto. Doon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng hallway ng apartment, nakatayo ang babaeng sa loob ng 12 taon ay itinuring kong pangalawang ina. Ngunit siya ring bumasag sa aking pagkatao. Wala na ang mamahaling alahas at ang mapagmataas na tingin ni Doña Cielo. Ang kanyang mga mata ay namamaga at ang kanyang mga kamay ay nanginginig
habang nakahawak sa isang mamahaling panyo. Winona, bulong niya. Alam kong ikaw ang nasa likod nito. Alam kong ikaw lang ang may talino para gawin ang Gilded Hawk na yan. Pumasok kayo, Mama, malamig kong sagot. Pero wag niyo nang subukang gamitin ang utang na loob sa akin. Ubus na ang balance ng account na yan. Pumasok siya at naupo sa maliit na silya. Tumingin siya sa paligid ng apartment na tila ba hindi siya makapaniwalang dito ako tumira. Winona, nagmamakaawa ako sa iyo, sabi niya, at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiyak ng totoo. Nalaman ko na ang lahat. Minanakawan kami ni Sabrina at Ramos. Niloko nila si Eduardo. Kapag natuloy ang anniversary party bukas at lumabas ang balita tungkol sa pagkawala ng 500 million, tapos na ang pangalan ng mga Villanueva. Mamatay ako sa iya, Winona. Ang hiya ay nararamdaman lang ng mga taong may danggal, Mama. Sabi ko habang nagtitimpla ng tsaa, hindi dahil gusto ko siyang paglingkuran, kundi dahil gusto kong makita niya kung gaano ako kakalma. Nung itinapon niyo ang mga gamit ko sa gilid ng kalsada, nasaan ang hiya niyo? Nung pinalayas niyo ako sa kumpanyang ako ang nagpatayo, nasaan ang malasakit niyo? Ililigtas ko si Eduardo. Pakakawalan ko na siya sa iyo, Winona. Hahayaan ko na kayo mag-divorce ng maayos. Ibabalik ko ang mga lupa mo, basta iligtas mo lang ang kumpanya. Itigil mo ang pagsabog ng ebidensya bukas. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Huli na ang lahat, Mama. Ang kumpanya ay hindi na sa inyo. Ang lahat ng perang kinuha ni Sabrina ay nasa ilalim na ng kontrol ng mga auditors. Bukas, sa harap ng lahat ng investors, ibabalik ko ang pera sa kanila. Hindi sa inyo. Tumayo si Doña Cielo. Susubukan niya sana akong sampalin, pero mabilis kong nahawakan ang kanyang pulso. Huwag niyo na akong kakamayan ng marahas, Mama. Mariing kong sabi. Umalis na kayo. Maghanda na lang kayo ng pinakamaganda ninyong terno bukas. Dahil iyon na ang huling gabi na tatawagin kayong Doña ng lipunang ito. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay puno ng ningning. Naroon ang mga pinakamalaking pangalan sa negosyo, ang mga media at ang mga marites ng high society na naghihintay ng iskandalo. Sa loob ng ballroom, nakatayo si Eduardo sa stage. Mukha siyang bangkay na binihisan ng mamahaling suit. Sa tabi niya, si Sabrina ay nakangiti, suot ang aking perlas. Tila ba hindi niya alam na mamaya lang ay mabulok siya sa kulungan? Si Ramos naman ay nasa gilid, kampanteng nag-aabang ng kanyang huling payoff. Ladies and gentlemen, panimula ni Eduardo, ang boses niya ay nanginginig. Tonight, we celebrate 30 years of Villanueva Logistics. Biglang namatay ang mga ilaw. Isang malakas na feedback mula sa speaker ang bumasag sa katahimikan. Eduardo, mukhang nakalimutan mong ipakilala ang tunay na nagpatayo ng kumpanyang ito. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Bumukas ang malaking screen sa likod ng stage. Hindi ito ang video ng history ng kumpanya. Ito ay ang live recording mula sa kwarto ni Eduardo kagabi. Ang pag-amin ni Sabrina na ninanakawan niya ang kumpanya, ang pagtatraidor ni Ramos, at ang pagmamakaawa ni Doña Cielo sa aking apartment. Ang buong ballroom ay napasinghap. Ang mga camera ng media ay mabilis na itinutok sa stage. Ano ito? Patayin niyo ang screen! Sigaw ni Ramos, pero huli na. Bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ako. Suot ko ang aking pulang gown, ang buhok ko ay maikli pero maayos, at ang bawat hakbang ko ay puno ng otoridad. Sa likod ko ay si Leo, na ngayon ay suot na ang isang formal na suit kasama ang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng NBI at mga auditors mula sa SEC. Winona! Sigaw ni Eduardo, tila nakakita ng multo. Umakyat ako sa stage. Kinuha ko ang mikropono mula sa kanyang nangangatog na kamay. Ang Villanueva Logistics ay binuo sa ibabaw ng pawis at talino ng maraming tao, sabi ko habang nakatingin sa mga investors. Ngunit ang pamilyang ito ay ginawa itong sarili nilang alkansya. Ngayong gabi, hindi lang natin ipagdiriwang ang anibersaryo, ipagdiriwang natin ang pagbabalik ng hustisya. Pindot ni Leo sa kanyang tablet at lumitaw sa screen ang lahat ng bank transfers, ang mga peking invoices ni Sabrina
at ang mga dokumentong nilagdaan ni Ramos para ilubog ako. Arestuhin ang mga yan. Utos ng lead agent ng NBI. Hindi! Wala kayong ebidensya! Peke ang video na yan! Sigaw ni Sabrina habang sinusubukan ning tumakbo, pero mabilis siyang nahawakan ng mga pulis. Ang kwintas na perlas na suot niya ay naputol at nagkalat sa sahig, isang simbolo ng pagguho ng kanyang mga pangarap. Si Ramos ay nanlaban, pero wala siyang takas. Si Doña Cielo naman ay napaupo sa isang silya sa harap, tila nawala ng malay habang pinapanood ang pagposas sa kanyang kaisa-isang anak. Lumapit sa akin si Eduardo habang pinoposasan siya. "Winona, please, mahal kita. Patawarin mo ako." Tumingin ako sa kanya ng may halong awa, pero wala ng pag-ibig. Ang pagmamahal ay may kasamang respeto, Eduardo, at ang respeto ay matagal mo nang pinatay. Huwag kang mag-alala. Hindi ako ang nagnakaw sa'yo. Ikaw ang nagnakaw sa sarili mo. Habang hinihila sila palabas ng ballroom, ang lahat ng tao ay nakatingin sa akin. May mga pumapalakpak, may mga tahimik na namangha. "Ma'am, tapos na," bulong ni Leo sa tabi ko. "Hindi pa, Leo," sabi ko habang tinitingnan ang huling slide sa screen. Ang logo ng Valdez Strategic Consulting. Ito pa lang ang simula. Hinarap ko ang mga shareholders. Sa mga investors na nawala ng tiwala, ang pera ninyo ay ligtas. Nakatago ito sa isang escrow account at ibabalik sa inyo sa Lunes. At kung gusto ninyo magpatuloy ang kumpanyang ito sa ilalim ng isang malinis na pamumuno, alam niyo kung nasaan ang opisina ko. Lumakad ako pababa ng stage. Tinatapakan ang mga butil ng perlas ni Sabrina na nagkalat sa sahig. Sa bawat tunog ng aking heels, nararamdaman ko ang paglaya. Cliffhanger. Paglabas ko ng hotel, sinalubong ako ng sariwang hangin ng gabi sa Makati. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ko. Bumukas ang pinto at lumabas si Marco Torres. "Magaling, Winona. Gaya ng inaasahan," sabi niya habang may hawak na isang baso ng champagne. "Ngayong wala na ang mga Villanueva, handa ka na bang tanggapin ang alok ko?" Tumingin ako sa kanya at numiti, isang ngiting hindi nga inaasahan. Tumingin ako sa baso ng champagne na inaalok ni Marco Torres. Ang gabi sa labas ng hotel ay sariwa, malayo sa lansa ng kulungan at sa bigat ng nakaraan. Numiti ako sa kanya, isang ngiting hindi puno ng pasasalamat, kundi ng pagkakapantay-pantay. "Salamat sa alok, Marco," sabi ko habang dahan-dahang tinatabig ang baso. Pero tapos na ako sa pagiging yutak sa likod ng ibang tao. Sa loob ng 12 taon, itinayo ko ang kaharian ng mga Villanueva. Ngayon, oras na para itayo ko ang sarili kong pangalan. "Naiintindihan ko," tawa ni Marco, may bakas ng paghanga sa kanyang mga mata. "Masyado kang malaki para sa anino ko, Winona. Pero tandaan mo, ang pinto ko ay laging bukas para sa isang consultant na kasing galing mo. Huwag kang mag-alala, Marco. Maririnig mo ang pangalan ko. Pero sa susunod na magkita tayo, siguraduhin mo ang iyong kumpanya ay nasa maayos na kalagayan. Dahil baka ako na ang kumuha sa mga kliyente mo." Iniwan ko si Marco na nakatayo roon. Sumakay ako sa sasakyan kasama si Leo. Sa loob ng sasakyan, katahimikan ang namayani. Ngunit ito ay isang komportableng katahimikan. Pagkalipas ng isang buwan, nasa loob ako ng isang maliit na meeting room sa loob ng City Jail. Sa harap ko, nakaupo si Eduardo. Wala na ang kanyang banyos na buhok at ang kanyang mamahaling suit. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Winona," bulong niya. "Patawarin mo ako. Pinabayaan ako ni Mama. Si Sabrina, itinuro niya ako sa lahat ng smuggling activities para mabawasan ang sentensya niya. Ramos is already making a deal with the prosecutors. Ako lang ang maiiwan dito." Inilapag ko ang isang folder sa lamesa. "Narito ang mga divorce papers, Eduardo. Nilagdaan ko na. Wala akong hiningin kahit anong alimony sa'yo. Ang tanging kinuha ko lang ay ang mga ari-ariang sa akin talaga simula at sa pool." "Winona, please, wag mo akong iwan dito.
Pagmamakaawa niya, sinubukang hawakan ang aking kamay pero iniwas ko ito. Kailangan ko ng abogado. Kailangan ko ng pera para sa piyansa. Mayroon kang talino, Eduardo. Sabi mo noon mag-adjust ka muna para sa pamilya, di ba? Ngayon oras na para mag-adjust ka sa buhay na ikaw mismo ang gumawa para sa sarili mo. Ang mga Villanueva ay tapos na. At ako, hindi na ako bahagi ng pamilya ngayon. Tumayo ako at hindi na lumingon pa. Sa labas ng selda, nakita ko rin si Sabrina na kinakaladkad ng mga guards patungo sa kanyang court hearing. Nang makita niya ako, sumigaw siya ng mga mura, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, tuluyan na siyang nailayo. Ang perlas na dati suot niya ay napalitan na ng bakal na posas. 1 taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa balkona, ng aking bagong opisina sa isang skyscraper sa Taguig, overlooking sa buong BGC. Ang logo sa pinto ay kumikinang Valdez Strategic Consulting. Ang kumpanyang ito ay hindi binuo sa pagtatraydor o sa pagnanakaw. Binuo ito sa bawat gabi ng pagpupuyat, sa bawat tamang desisyon, at sa tiwalang ibinigay sa akin ng mga investors na nanatili. Si Leo ang aking Chief Operating Officer. Ang itim na tupa ay naging isa sa pinakamahusay na strategist sa bansa. Pumasok si Leo sa opisina, may dalang kape. Ma'am, narito na ang mga reporters mula sa Business Mirror. Gusto nilang malaman kung paano nyo nakuha ang kontrata ng 3 pinakamalaking shipping line sa Southeast Asia sa loob lang ng 6 na buwan. Sabihin mo sa kanila, handa na ako. Sabi ko habang inaayos ang aking blazer. Paglabas ko sa main hall, sinalubong ako ng mga flash ng camera. Isang batang reporter ang lumapit at nagtanong, Miss Valdez, marami pa rin ang tumatawag sa inyo bilang ang matapang na dating asawa ng dating tiyuntik ng Villanueva Logistics? Ano po ang nararamdaman nyo na hanggang ngayon ay nakadikit pa rin ang pangalan nila sa inyo? Tumingin ako ng diretso sa camera. Ngumiti ako. Isang ngiti ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na tahanan sa loob ng kanyang sarili. Alam nyo, simula ko, ang boses ko ay kalmado at puno ng danggal. Ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan ay naging bahagi ng aking lakas. Pero kung tatanungin niyo ako kung ano ang dainsung na pinaka-ipinagmamalaki ko, hindi yon ang pagiging asawa ng kung sino o ang pagiging biktima ng kahit anong iskandalo. Huminto ako ng sandali, tiningnan ang malawak na syudad sa labas. Ang pinaka-ipinagmamalaki kong zansung ay ang pagiging Winona Valdez. Isang babaeng may sapat na banling at tritwe para itayo ang kanyang sariling buhay mula sa abo ng pagtatraydor. Dahil sa huli, ang karangalan ay hindi ibinibigay ng apleydong suot mo, kundi ng integridad na pinoprotektahan mo. Namatay ang mga flash ng camera habang naglalakad ako pabalik sa aking opisina. Ang tunog ng aking heels sa makintab na sahig ay parang isang martsa ng tagumpay. Wala na ang takot. Wala na ang hiya. Dahil sa wakas, ang reyna ay hindi na nagtatago sa likod ng hari. Siya na ang may hawak ng sarili niyang korona.